Hello, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkita uli sa araw na ito. It's indeed from the Lord. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat siya ay napakabuti sa atin. Alas 5:52 sa aking orasan. Kamusta po kayo? Nakapagpahinga po ba kayo na maayos? Ako po, sakto lang po tayo. Opo. Salamat sa Lord sapagkat tayo nagising. Sabi nga natin, every time na magigising po tayo, may plano pa si Lord sa atin. Hindi pa siya tapos sa atin. Opo. Kaya magalak po tayo sa ganitong mga pagkakataon. Alright? At si kapatid na Apple sa oras na ito para makapagsimula na po tayo. Yun. Good morning, Apple. Good morning. Narinig ba ako? Okay naman, oo. Okay naman. Romel Palma, magandang umaga, bro. Morning, Brother Romel. Sige, tayo po yung magsisimula na. Mukhang nag-feedback ako, Ayun, Sige po, kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa naka-Brad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Kristo, Jesus, at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin, at sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw ng Biyernes at 31 sa buwan ng Enero 2025. At sa oras na ito, pangunahan po tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day. Magandang umaga, Apple. Go ahead, Apple. Magandang umaga po, Kabrad, at sa lahat ng ating mga nanonood. Tayo po'y magsisimula na. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The angel of the Lord declared unto Mary. And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth we we beseech you, into your Lord, heart, that we, to whom the incarnation of Christ was made known by the message of an angel, passion and cross, glory of brought to resurrection, the glory of his resurrection. our Lord. Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen. Let us now continue with the saint of the day. Today is 31st of January, Friday, Mm. and the church celebrates the memorial of Saint John Bosco. Saint John Bosco, a priest. Saint John Bosco's theory of education could well be used in today's schools. It was preventive system, rejecting corporal punishment and placing students into rounds removed from the likelihood of committing sin. He advocated frequent reception of the sacraments of penance and Holy Communion. He combined catechetical training and fatherly guidance, seeking to unite the spiritual life with one's work, study, and play. Encouraged during his youth to become a priest so he could work with young boys, John was ordained in 1841. His service to the young people started when he met a poor orphan and instructed him in preparation for receiving Holy Communion. He then gathered young apprentices and taught them catechism. After serving as chaplain in a hospice of working girls, Mm. John opened the Oratory of Saint Francis de Sales for boys. Several Mm. wealthy and powerful patrons contributed money, Mm. enabling to provide two workshops for the boys, shoemaking and tailoring. By 1856, the institution had grown to 150 boys and had added a printing press for publication of religious and catechetical pamphlets. His interest in vocational education and publishing justify him as the patron of apprentices and Catholic publishers. John preaching fame spread, and by 1815 he had trained his own helpers because of difficulties in training young priests. In 1854, he and his followers informally banded together under Saint Francis de Sales. With Pope Pius IX's encouragement, John gathered 17 men and founded the Salesians in 1859. Their activity concentrated on education and mission work. Later, he organized a group of Salesian sisters to assist the girls. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, of all who are watching right now, and for our own protection. Let's pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint John Bosco, pray for us. Pray for us. In the Father, and of the Son, Of the and Son, of the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Glory be to God. Good morning, Apple. Baka meron kayong anunsyo mula sa inyong parokya at mga kaibigan na pwede i-shout out today. Just go ahead, Apple.
go ahead, Kapol, kung meron kayong gustong anunsyo. Hindi mapakinggan si Apple. May problema ata sa audio. Alright. Maraming salamat, Apple, sa opportunity na ibinigay mo sa atin. Salamat sa Panginoon for joining sa iyong labor of love. maraming salamat. Kapatid Arego Perocho, magandang umaga po. Kay Jomer Aspan, sa buong pamilya, kay Corazon Gagi, kay Maria Cecilia, kay Jimmy Oren, at kay Nilo Bonita. Magandang umaga po. Salamat po for joining sa ating broadcast. Gusto ko lang doon batiin yung aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa Cainta, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy. O nga, napansin ko, tinanggal ka ni Meta. Diba, tayo sa ibang araw. Si Rock, si SB at yung kanilang mga anak po. Si Buboy, saka si Bogs, yung kanilang mga anak dyan sa Pangasinan. Daryl Capobres, Guanzon, magandang umaga. God bless po sa buong pamilya, sa Guanzon family. Pinabati ko po yung aking tiyo, si Tio Joe at si Tia Edna dyan sa Karangalan Village, sa kanilang buong pamilya. At sa lahat po ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulubon, Vera Catanduanes. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Sabi ni Apple, magandang umaga po sa lahat. God bless us all. We'll include all our intentions sa ating Latin Rosary everyday. Salamat, Apple. Magandang umaga rin po sa aming Bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buzon. Magandang umaga, Bishop. Ganoon din kay Father Dominic de Ramas. At sa lahat ng mga paring kasama dyan sa San Sebastian Cathedral. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, magandang umaga po sa inyo. Ang aking pare sa San Juan Nepomuceno Parish Church, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. At sa aming dalawang seminarians, kay Bro Simon saka kay Bro Kent, magandang umaga. Sister Malu ng PPC sa lahat ng mga officers, good morning po. At kay Bro Bernardo Apoyon at sa lahat ng mga kasamahan niya. Magandang umaga. Alim Honasan mula dyan sa Bicol, sa Bulan, Sorsogon. Magandang umaga po sa Honasan family. At kay Ate Yam T. Montejo. Good morning, Brad Calix. God bless. Good morning din sa parents ni Apple, kay Kuya Larry sa kay Ate Emily. At sa iyong Mr. Apple, magandang umaga. Pagbati po sa lahat ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod. Sesya no kayo sumasabit. Ang aming pong spiritual advisor na si Reverend Father Brendan Ray Gabala. Magandang umaga po, Pads. Kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish, Barangay 35. Magandang umaga rin po. At sa mga kasama ko sa CFD Bacolod, si Doc Ray Entila, Christian Paul Gailan, ang Presidente, si Harvey Angke, ang Vice President, George Skiles, ang Secretary, JB Akma, ang Treasurer. Si Apple, kasama natin yan, si Al Manilla, si Doc Reynold Navarez. Si Thea Marie Pescador, Marjorie Batayin Agtoto, magandang umaga rin. Ganoon din sa mga kasama natin dyan sa Granada, si Bro Herald Deloso, Pepito Barbon, James Essentialis Rodrex, si Bro Mailom. At sa National, ng CFD National, si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe, kay Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma.
Magandang umaga sa inyo mga kapatid at sa lahat pa na makasama dyan sa Punto por Punto. Binabati rin natin si Father Edito Banyo, Father Albao ng San Isidro Parish dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mula po yan kay Reneboy Kalimpong. Pagbati rin kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres at Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Magandang umaga po. Sa binalbagan ng Servants of the Divine Mercy kay Chubby Martin and Brother Boots Uy, good morning. Brother Pablo Gonzalez, John Inglis, sa All for Jesus Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Ganon din sa PESMA Plus dyan sa Israel. Nako, God bless po mga kapatid. Kila Bro Romel Jerry Natalio at sa kanyang mga kasamahan dyan sa PESMA Plus. God bless. At sa Latin Rosaries Missionaries na makasama ni Apple, magandang umaga po mga kapatid. Salamat sa inyong pananalangin po. Gusto ko lang din i-acknowledge ang mga overseas natin na nakikinig sa ating broadcast. Sa bahagi ng Ireland, si Sosimo Inojo Jr., sa Japan si Angel Amoma, sa Columbus, Ohio, USA, si Alex Dugang, Elenita Billete dyan sa Greece, si Rosa Tadeo ng Hong Kong, Benjuben Palermo Herolane. Good morning, Brad, sabi niya. Salamat, Benjuben, sa pagsama sa ating broadcast. Kay Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Tha Arnel Jawad Sigosyo ng Malaysia, kay Usting Fabon Robines Ompad na Celesi, Italy, Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Guyana, Africa, Rego Perocho ng Kuwait, Alan Janeta ng Hungary, James Walter Hibanada Topic dyan sa Canada, kay Enteng Narem ng Libya, Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Berges sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan sa Kingdom of Saudi Arabia. Yun. Pepito Barbon, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining. Diretso na tayo sa word, sa gospel for today mga kapatid. Tayo po ay nasa Mark chapter 4, talata hong 26 hanggang talata hong 34. Ayon po rito sa wikang Banyaga, he also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. Though he does not know how, all by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. Again he said, what shall we say the kingdom of God is like? Or what parable shall we use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade. With many similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. He did not say anything to them without using a parable, but when he was alone with his own disciples, he explained everything. Mga kapatid, hindi po ako masyado nagtatanim. May mga tao po, kapag nagtatanim ho, nasisira yung itinanim niya. Kasi parang may kasabihan tayo May mga kamay daw po na pagka nagtatrabaho, lalo na pag nagtatanim, may kamay daw ho na hindi bagay doon sa lupa. Sabi nila ng mga nauna sa atin. Nasubukan nyo ba yan magtanim kayo tapos wala nangyari doon, namatay lang din?
May mga tao naman pag nagtatanim, iba yung dating eh. Matapos ng ilang linggo, may nangyayari. Ayon po sa pag-aaral, meron pong may 5 paraan ng pagpapalaki ng anumang pananim. Una po yung tinatawag nila nagsimula yan na merong seed, di ba? Tapos nagkakaroon po ng germination na tinatawag nila. Tapos nakita natin na mayroon ng paglaki ho, dahan-dahan, may growth na. Ika-4 na proseso ay reproduction, may pollination ang nangyayari, at yung kanyang seed ay nag-spread na ho. Di ba? Basically, yung itinanim mo, kailangan munang mamatay bago siya mabuhay uli. Di ba? Ganun yung proseso. Pero syempre, dapat may tatanim. Kayo po na nakakaintindi ito, alam niyo po yung sinasabi ko. At mapapansin niyo sa ating Panginoon, sa tuwing magkukwento siya, parable ang gamit. Mapapansin niyo, no, na tinanong siya minsan, Lord, ba't puro parable ginagamit niyo? Ginagamit niya yung kwento na ito na parable sa large crowd. Di ba sabi ng Panginoon, maski na anong pakinig yung gawin nila, hindi nila maintindihan. Bibihira yung taong makakaintindi ng gustong i-point out ni Jesus. Kaya mapapansin nyo, sa lahat ng mga parables, mga kwento ni Jesus, ine-explain niya to hindi sa large crowd. Ine-explain niya to in private sa kanyang mga disciples. Kasi even yung mga disciples, hindi nagigets yung sinasabi ng Lord sa parables eh. Nagtatanong sila eh, Master, Rabbi, ano ba ibig sabihin nung sinabi mo kanina? Dito po sa kwento na ito sa Mark chapter 4, pinapaliwanag po dito na pag may nagtanim, actually hinahayaan na lang yun eh, di ba? Ginawa niya na yung first part na, of course, importante dyan yung lupa. Yan yung mga factors kaya ho magiging maganda ho yung pananim natin. Ano mang klase tinatanim natin sa Pilipinas, di ba? Pag nasa Nueva Ecija ka, granary yan. Taniman talaga ng mga palayan, di ho ba? Mapunta ka naman doon sa bahagi ng may plantation ng mga pineapple naman diyan sa bahagi ng Mindanao, Cagayan de Oro. May mga lugar na bagay ang isang uri ng prutas, 'di ba? Binabagay sa klima, importante rin yung lupa na pagtataniman, may mga fertilizers din ho na ginagamit yung mga farmers natin at marami pang factors. But basically, mga kapatid, ang nagpapatubo ng anumang klaseng itananim ng tao ay ang Diyos. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang umaga. Dito sa unang bahagi sa 26 hanggang 29, sabi dito merong lalaki na nagsaboy po ng seed sa ground eh. Nung nawala na po siya may kusang nagkukusa yung seed. May prosesong dinadaanan. Eventually, ito ay namumunga eh. Nagsimula sa stalk ito, tapos meron ng head, may full kernel na. Hindi ho naman bigas sa Israel eh. Wheat, W-H-E-A-T. Opo. Of course, kapag ripe na yan, panahon na para i-harvest. Sa pangalawang binanggit ng Lord na parable ng mustard seed, sabi niya, saan ba natin may tutulad ang kaharian ng Diyos? Sabi po nila, itong mustard seed na ito yung pinakamaliit. Pero pag dumating yung tamang panahon, ito po ay pwedeng sumilong ang mga ibon. Grabe yung shade na napuproduce po nito, mga kapatid. Pero pansinin po ninyo rito,
with many similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. He did not say anything to them without choosing a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything. Unfair ba si Jesus kapag nagtuturo siya gamit ang parable sa crowd? Hinahaboy niya lang yung mga kwento eh. Siyempre, kung ikaw yung isa sa crowd eh, nakikinig ka eh. Ang tanong lang naman dyan eh, naintindihan ba natin yung napapakinggan natin? Ibang usapan kasi yung nakikinig ka sa nagsasalita, ibang usapan naman yung nauunawaan natin, yung napapakinggan natin. Kasi kailangan iproseso mo yung sinasabi ng tao eh. Di ba? Normally, ganun tayo mga estudyante. Yung professor mo, teacher mo sa elementary, high school, sa tertiary, sa postgraduate, basic na basic yung nakikinig tayo. Di ba? Nagkakatalo lang doon. Paano mo siya ina-analyze yung napapakinggan mo? Parehas ba kayo ng perspective ng speaker, ng pananaw? Tama ba yung understanding mo sa sinasabi niya? Yun yung mga factors pagdating sa komunikasyon. Ang pinakamahirap gawin na nagtuturo, una sa lahat, yung preparation. Sa tagal ko na ho nagtuturo ng salita ng Diyos. At the age of 16, preacher na po ako eh. Nung ako'y pastor pa. Preacher po ako at the age of 16. Ako po yung pinakabatang estudyante sa Bible School nung panahon na yan. Pumasok ako sa Bible School, 16 ho eh. Nag-graduate ako noong 1990 sa unang paaralan ng Biblia ang pinasukan ko. I've been to different theological schools sa Manila. Hindi lang ho isa. Pero ang point, ang pinakamahirap gawin ng isang nagtuturo ng salita ng Diyos ay yung maghanda, yung preparation. May mga teachers na walang problema sa pag-present ng ideas sa mga estudyante. Mahusay magturo. Pero para sa akin, na isang educator, isang preacher at dating pastor, ang importante sa lahat yung content nung sinasabi mo. Kasi pwedeng maayos yung diction mo, pronunciation, okay yung paggama ng paggamit ng grammar, etc. Pero kung ang content nito ay sablay, walang kwenta lahat yun. Paano mo pa diniliver yan ng mahusay? Walang kwenta lahat yan. Kung ang content o yung nilalaman na sinasabi mo, walang kwenta. Now, ang point dito sa ating pinag-uusapan, ang kaharian ng Diyos ay merong panahon na ito po ay namumunga. Ang role lang ho natin bilang bahagi ng kingdom ay ipakalat natin yung seed. Tayo bilang Katoliko, tayo po ay nasa evangelization, tama? Ano po ba yung purpose na evangelization? Sabihin mo yung gospel dun sa kapwa. I-encourage mo yung kapwa Katoliko na magbalik loob sa simbahan. Yakapin ng Panginoon Diyos ang turo ng simbahan. Na tayo po ay maging aktibong mga evangelist. Kasi whether we like it or not, missionary po tayo eh. Nagsimula po yan nung tayo po ay nabinyagan. Nung na-confirm tayo ng bishop, mas pinagtibay pa ng pagiging missionary natin. Rosa Tadeo, maganda umaga. John Paul Ruby, maraming salamat for joining. Sabi ni Rosa, maganda
at mapagpalang araw, Brad Calix, at sa iyong buong pamilya at sa lahat. Si John Paul Ruby naman ay meron lang siyang nagdadasal yung kanyang ayan, dali po ah. Mga kapatid, yung gospel natin for today ay napaka-importante ho ito. Kung babalikan mo yung kwento, pinag-uusapan niya merong rich harvest at dapat merong full maturity. May mga nagpapaliwanag po na ang pagkaunawa nila doon sa harvest ay future. May tinatawag silang end time reality po. Pero makikita natin, ayon sa ating Panginoong Jesucristo mismo, na itong harvest time na ito has come. Ito po isang ongoing reality, mga kapatid, sa kanyang ministry. Kung mababalikan po natin sa Matthew 9:37 and verse 38, sabi ng Panginoon mismo, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Ikinumpara po ng ating Panginoon Diyos ang kingdom of God to the fulfillment of the process initiated by God. Na siya pong sower at siya rin po yung instigator ng growth. It belongs to God, yung pagpapalago po. Nakikita ni Jesus yung kanyang ministeryo po bilang pagpapatuloy at ito rin po yung culmination ng gawa ng mga propeta, kasama na po dyan yung ginawa ni John the Baptist. Sa madaling salita, sa katauhan ni Jesus, mga kapatid, the blessings of the kingdom are now accessible to all. Ang opportunity na mapabilang sa kaharian ng Diyos ay bukas na po sa lahat. Ito'y bukas sa mga makasalanan, bukas po ito sa mga outcast, bukas po ito sa mga Gentiles. Bukas ito sa iba't ibang klaseng pananampalataya. Ano ibig sabihin nito para sa atin as I close, mga kapatid? Kung ito po ay bukas para sa lahat, itong invitasyon na ito ay it is for all basically. Ano gagawin mo bilang isang Katoliko? Palagay ko una, dapat i-consider mo dyan, kapatid, may panahon ka ba para gawin yan? Na para tatayo po tayo bilang mga missionary. Kasi kung di mo mag-gets na missionary ka pala in the first place, wala kang pake sa kapitbahay mo, kasama mo sa work, kasama mo sa school, kasama mo sa gobyerno, kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, o isa kang entrepreneur, wala kang masyadong burden to share sa kanila. Dapat makita mo yung identity mo, yung true identity mo in Christ. You are a child of God. Dapat klaro yun sa mga Katoliko sa Pilipinas. Na ikaw ay merong relasyon sa Panginoon. Anak ka ng Diyos. Tapos na yung original sin. It was dealt with nung tayo po ay dumaan dun sa sakramento ng binyag. Christian Paul Gailan, magandang umaga bro. Pangalawa, mga kapatid, kung klaro sa'yo yung sense of identity mo that you are a child of God, you need to have yung desire to share. Bisan tayo, kontento tayo sa doktrina simbahan eh. Pero walang kwento po yung doktrina na simbahan na yan kung wala kang desire, ikwento yung basic or essential ng faith. Dalawa kailangan natin eh. Faith in Christ
at yung ating obedience sa kanyang kalooban. Ang kaligtasan ng individual sa Pilipinas ay nagsisimula doon sa sakramento ng baptism. Yun yung entrance, yun yung panimula, yun yung dadaanan ng individual bago siya makapunta pa sa ibang sakramento. Kaya napaka-crucial po yun na may kaibigan ka, kapitbahay, sarili mong pamilya na walang relasyon sa Panginoon Diyos. Hindi bahagi ng simbahang itinatag ng ating Panginoon Diyos. Yun yung ating, meron tayong dapat matinding concern. Na-settle mo yung identity mo. Who are you in God's sight? You are a child of God. Pangalawa, dapat meron kang desire to share. Pangatlo, kapatid, i-maintain mo yung testimony mo. Doon tayo kulang. Marami tayong satsat, marami tayong pabida, mga pabebe tayo minsan. Pero kung susuriin natin yung ating sarili, nabubuhay ba ako ng maayos sa harapan ng Diyos? Mahal ko ba talaga si Jesus? May desire ba ako for personal growth and holiness? Yun yung issue sa atin sa totoo lang Nabubuhay ba tayo sa biyaya ng Diyos o sa sarili nating diskarte? Lumalayo ba tayo sa kasalanan? Niyayakap ba natin yung kabanalan na pamumuhay? Yun po yung gusto ko i-drive na point dito, kapatid. Balanse ang doktrina at yung ating patotoo sa Panginoon. Hindi pwede maghalo ang kabanalan at ang wickedness at the same time. Hindi ho. We have to choose. Kaya ho yung battle natin as Catholics, everyday ang battle natin. Ang laban ay araw-araw. We have to choose whether to cling on good things or do some bad things. It's a matter of choice whether to read your Bible, to pray the rosary, to go to Mass. It's a matter of choice. Para bang ukay-ukay, bet mo ba? You pick the best. What is best for you? What is best for you as Catholic? Anong kalooban ng Diyos para sa iyo kung pamilya ka, pamilyado kang tao? Kalooban ng Lord sa atin ng mga married, maging faithful tayo sa partner natin. Hindi natin kailangan po yung extramarital affair. Hindi mo kailangan si Emma, yung extramarital affair. Pag single ka, remain, manatili kang pure. Huwag kang bumigay doon sa mga lalaki na majority yung iniisip hindi maganda. Mag-aantay po kayo sa tamang panahon. At dapat Katoliko rin yung mamahalin nyo sa dulo. Salvacion Salvador mula dyan sa Pulillo, Quezon. Magandang umaga po. Salamat for watching sa ating broadcast. Pag estudyante, kalooban ng Lord sa iyo, mag-focus ka muna sa pag-aaral. Para pag nakagraduate ka, hanap ka ng trabaho, pag-aralin mo rin yung kapatid mo. Kapag ka 40 ka na, saka ka mag-asawa. Brad Calix naman, sobra naman yun, 40 anyos. Wala Ano ka kasi, responsable kang kapatid Pinag-aral mo lahat muna yung kapatid mo Ngayon, panahon mo na yan. Yung parents mo, natuwa sa'yo, basta Katoliko yan, matinong Katoliko, itutula ka na yan. Okay lang ba kasal? Wala nang investigasyon yan kasi pinag-aral mo na lahat At yung okay naman yung guy, di ba? Katoliko naman na matino, may takot sa Diyos, may trabaho din, responsable din yung lalaki. Sino ba namang hindi matutuwa sa iyo na itula ka na o kailangan magpapakasal? Di, may ganung kwento. May mga kapatid ho talaga na dahil nga yung hirap na hirap sila sa buhay, isang kaig, isang tuka sa probinsya, marami sila magkakapatid. Nagsumikap siya, nakagraduate siya sa college, nagtrabaho, pinagpala ng Lord. Tapos yung mga kapatid niya, pinag-aral niya na muna lahat. Yung kanyang love life, nakalimutan niya na. Nag-edad na po siya ng 40, 45. Sa kanya lang naisip. Sabi ko sa kanya,
Sabi niya sa akin, nung pastor pa ako eh, Pastor, kalooban pa ba ng Lord to na makapag-ano ko? Sabi ko, di ba napag-aral mo na yung mga kapatid mo? Nakapundar naman kayo ng bahay na. Ano pang ano? May nanliligaw ba sa'yo? Yung tanong eh. Nakalimutan yung love life. Ako, hanga ako sa ganung mga tao, no? Siguro ang nag-motivate sa kanya yung sobrang kahirapan ng buhay na maliliit pa sila. At nagsumikap siya. Nautandaan nyo to, huwag kayong ma-expect ng success sa dulo kung wala kayong investment. Ano yung investment nyo? Focus sa pag-aaral. Ano yung investment nyo? Pag-aralin nyo mga kapatid. Ano yung investment? Si Lord kasama dun sa plano. Ang ROI niya sa dulo eh. Kaya lang minsan magsasuffer yung love life mo. Di ba? Apple. Germaline Hunasan Balahadya, magandang umaga. Laida Hontilia. Magsasuffer yung love life. May gumagawa po niyan sa panahon natin. Mga Katoliko na talagang dibdiban. Nakalimutan na yung love life. Kasi for the sake ng family. Wow. Now dito po sa pinag-uusapan natin na ito ay manatili po tayong may pagkakataon mag-share ng salita ng Diyos. Tandaan nyo to, yung mga kasama natin na pumunta na sa protestante, pabayaan nyo na sila doon. Okay? May hirapan ka na mag-convince doon eh. Kasi kung 5-10 taon na sila doon, hayaan na natin sila. Ang ating concentration at focus sa oras na to, sa 2025, yung ating pamilya. Yung mga nandyan sa parokya natin. Yan po ang pokosa natin. Ang suggestion ko nga po, magkaroon tayo ng parang small groups pagdating sa doktrina. Magkwentuhan tayo ng doktrina. Somebody has to lead. Mga layman na to eh. Ito na yung ating ito na yung ating movement, mga kapatid. Magkukusa tayo. Ipagtanggol natin yung pananampalataya natin. Kung may mga pastor na mag-i-invite sa inyo for Bible study, simple lang naman eh, na without offending them, ay pasensya na po kayo. May sarili po kaming Bible study. Hindi po namin kailangan yung ibanghelyong sinasabi nyo kasi meron po kaming ibanghelyo dito sa simbahan. Mas kompleto yung ibanghelyo namin. Yung aming founder ay si Jesus Christ. Of course, ang pinakahamon na sa atin basically, how to live out the truth. Yun yung namimiss natin eh. Paano natin ipapakita sa buhay natin, paano matatranslate yung doktrinang alam mo sa buhay natin. Yun ang hamon. Yun ang hamon sa atin basically. Kaya ho ang pinagagawa ng Lord kay Brad Calix ay to journey with you. Let us journey together this year. Kapit kamay lang ho tayo. Mag-aral tayong patuloy na salita ng Diyos. Let us encourage one another. Jello Olsmag, maganda umaga bro. Oh. Alam mo, pag gumalawan Diyos sa buhay natin, perfect timing lagi yan. Ang gagawin mo lang, sumabay ka sa plano ng Lord. Yun ang gagawin mo lang naman eh. Lahat naman ng bagay may perfect timing eh. Sumabay ka lang doon. Oh. Sabi ni Junior Coronelo, good morning bro, hirap talaga kumbinsihin ang asawa ko. SDA siya bro. Mag-aaway na lang kami kaya hinayaan ko na lang. God bless watching from Buhagin, Davao City. Ito, unsolicited advice to kay Brad Calix. Pag Katoliko kayo, huwag kayong mag-asawa ng hindi Katoliko. That's a big no-no. Hindi pwede yan. Bakit po?
Pag pinilit mo kasi maganda yung babae, may trabaho, etc., bla bla bla, wala akong paki doon sa mga reasons mo. Ang inaano ko dito, Brad, at mga kapatid na babae, ito general ito ha. Kasi iba yung dilema ni Junior Coronel eh. Binabanggit niya sa atin publicly, sinasabi niya tong ano niya, issue niya. Okay? Ito ay para dun sa iba na wala pang partner. Para may iwasan niyo yung ganitong dilema na nararanasan ng iba nating kapatid. Pag kayo ay mag-aasawa na po, huwag yung ibang relihiyon. Huwag po. Bakit? Mamang problema ka dyan. Sa una lang maganda yan eh. Maniwala ka sa akin. Parami na ako nakausap na ganyan. Magkaibang relihiyon. Parehas nga ng relihiyon, nag-aaway eh. Hindi nagkakaintindihan eh. How much more yung iba yung relihiyon ng mapapangasawa mo? Eh di times 2, times 5 yun. O inom muna akong tubig. Ito po ipaalala ko lang no, doon sa mga nagbabalak mag-asawa. Huwag kayong kumuha ng bato na ipapalo nyo sa ulo nyo later on. Ano yun? Ibig sabihin, Brad Calix, parang parable yun na. Hindi, ito lang gusto ko sabihin. Para may iwasan yung ganyang mga dilema. Mag-aasawa ka rin lang naman eh, di ba? Pagdasal mo kay Lord yan. Pangalawa, dapat may mentor ka na nag-guide sa'yo. Kasi kung mag-isa ka lang sa pagpili ng mapapangasawa mo, ano yan, mahirap yan. Oo. Dapat may criteria ka. Number 1, may takot sa Diyos. Ibig ko sabihin, Katoliko dapat yan. Katoliko ka eh. Mag-aasawa ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba yung sistema ng Iglesia ni Cristo? Kung lalaki ka na manliligaw ka sa babae, Iglesia ni Cristo, kailangan magpa-convert ka muna doon sa simbahan nila kasi wala magaganap na kasalan, Brad. Maniwala ka sa akin. Wala magaganap na kasalan. Parehas naman ang prinsipyo eh. Sa atin, it's a big no-no na mag-asawa ka ng protestante. Hindi kayo magkakasundo niyan maski na anong gawin nyo, maniwala ka sa akin. Kasi magkaiba yung pananampalataya nyo eh. Yung Bible nyo na lang magkaiba. Sa kanila 66, sa atin 73. Magkaiba. Tayo, maraming ritual, sa kanila ganito. O, tayo may sarili tayong structure ng simbahan, sa kanila sa bahay lang sila. Magkaiba eh. Tayo may pare sila, pastor sila. Magkaiba eh. Alam mo, ang problema lang, hindi lang kayo magkakaproblema niyan. Pati mga anak nyo, lumalaki, nakanganga, kasi nagkakagulo kayo sa kayo magsisimba. Eh kung may asawa ka na SDA, Sabado yan eh. Eh tayo, Linggo tayo eh. O, hindi awa yan. Kung may 4 ka na anak, yung 2 sa'yo. Kasi naniniwala sa'yo na tatay, doon naman sa asawa mo yung 2, eh di magulo yan. O para maiwasan yan, mag-asawa ka ng Katoliko. Be sure na yung asawa mo matino yan, may takot sa Diyos yan, may trabaho yan, responsable yan. Huwag kang basta-basta. Brad Calix, maganda kasi to eh. Hindi ko na mapigilan ang damdamin ko, tumigil ka nga. Anong damdamin? Utak ang ginagamit din, hindi puro damdamin. Utak, kasama yan. Feelings, tapos sinasalan ng utak mo yan. Tama ba tong desisyon ko na to? Dapat may mga kaibigan ka matitino. Para pagdating dyan eh, hindi ka magkakaproblema. O isang kapatid natin, yun ang pinoproblema niya ngayon. O para maiwasan natin na mga ganyang issue, yung hakbang mapulang na manligaw, be sure Katoliko yan. Yung didiskarte mo, Katoliko yan. Matinong Katoliko. Hindi yan pala simba lang hindi yan nagsisimba kapag nagkakasakit lang. Pagka medyo moody ba, may ganong Katoliko eh. Biyernes ngayon, ayun muna. Sa Wednesday na lang ako. May mga ganun eh. Inconsistent. Hindi pwede. Kasi mahahawa ka dyan. May asawa ka na hindi masyadong love si Lord. Dadamay ka niyan. Pati anak mo, damay-damay na yan. Dati active ka sa simbahan. Tapos ng 1 taon, wala na. Yung misis mo, yung mister mo, wala na. Iba na yung ginagawa. Hindi nga alam kung dadalo sa misa pag linggo eh. Ano pang nasa utak eh, pag linggo eh. Linggo-linggo, saka maglalaban. Ako naman.
Linggo-linggo, saka magsha-shopping. Saka ang shopping, unahin ng misa. Oh, oh, alam mo na ha. Oh, alam na ninyo mga kapatid ha. Oh, unsolicited advice yan ha. Hindi naman tayo kasi lagi nag-a-advise. Gusto ko kasi counseling eh. Kasi baka mas malalim pa na hugot yan. Bakit nagkaganon yan eh? Oo, may mga hugot pa yan eh. Oh, Rod Nicolas de, magandang umaga. Sige, yan lang muna tayo. Announcement muna tayo bago tayo tuloy magpaalam. Wala muna tayong broadcast bukas ha. Kasi may lakad po kami, ang grupo ng Catholic Faith Defenders. Nasa Little Way Seminary po kami bukas para pasinayaan po ang isang seminar doon. At nandun si Brad Calix para magbigay tayo ng testimony natin. Bakit tayo lumipat sa Katoliko. Bobby Taruk, magandang umaga bro. Wala muna tayong broadcast. Tapos pag-pray nyo ho kami, no? Yung aming nalalapit na wedding ni Mrs. February. Baka maurong kasi Feb 15 di ba ang plano? Kaya lang sa sitwasyon ni Mrs., nag-decide na lang po kami na i-advance na po ito. Opo, ipagdasal niyo po kami at yung sacrament of baptism ng dalawa kong anak. Tapos na sila sa catechism at nag-aantay na lang po ng schedule para sa kanilang sacrament of baptism. Pag-pray po ninyo. Mga kapatid, tulungan niyo po ang CFD no, dito sa Bacolod. Wala kaming budget para sa mga lakad-lakad namin. Sariling bulsa po. Opo, kaya nagpasya po ang grupo na meron po kaming merong konting negosyo para po, ang purpose po nito para pag may mga lakad kami, meron kaming pampamasahe, etc. So, nakikiusap po ako, si Brad Calix. Marami po kaming items na binibenta. Hindi po namin to pinamimigay. Binibenta po namin ito, ang purpose para po may logistics po kami. Punta po kayo doon sa Facebook page namin na Catholic Merchandise. Okay? Sa Bacolod po yan nakabase. Catholic Merchandise. Maraming items kayong pagpipilian dyan. May mga mugs, may mga t-shirt. Okay? Pag bumili ka ng isang t-shirt, 400. Pre-delivery na po yan at COD po yan. May mga presyo tayo. Pag dalawa, 680, tatlo, 950. Ang mga sizes natin mula po yan sa extra small papuntang double large. Okay? At yung mga kulay na available ay merong black, yellow, pink, red, gray, saka white. For more information, tawag kayo sa 0992-8550-205 o kaya punta kayo sa Facebook page namin. I-type mo lang ang Catholic Merchandise, tas lalabas dyan yung items na binibenta po namin. Ang benta niyan ay napupunta doon sa logistics po namin kasi walang budget Walang budget ang CFD. At yung chismis na kumakalat, lahat daw ng CFD member kasama si Brad Calix ay tumatanggap daw kami ng 30,000 monthly. Yun po yung nagsisirculate na balita na gusto ko sabihin sa inyo, prangkahan, fake news po yun. Walang ganon. Ba't kami magbebenta-benta pa kung meron 30 mil kada buwan, kada isa sa amin? Walang ganon. Ito po ay initiative ng mga kapatid na tulong lang din ho sa amin para umikot-ikot ng konting pondo kasi gusto nating marami tayong maabot ng mga lugar. Kaya nga 'di ba pag invite nyo kami ang CFD Bacolod sa inyong lugar para mag-conduct ng seminar para mabuo kayo diyan, ito yung gagamitin natin. May panggastos ha. Please tulungan niyo po kami ha. Kasi kailangan natin gawin ito para kasi willing kami. Mga volunteers kami lahat Bit-bit namin yung aral ng simbahang Katoliko Ngayon, paano kami pupunta sa isang lugar kung wala yung pamasahe? Pwede ba sabihin ni Brad Calix sa Ceres, ay Brad, new convert ako sa dati akong pastor. Sabihin, ang paki ko. Masabihin nila, anong paki ko? Magbayad ka. Pantaki mo, hindi ako nagbayad, tapos tinulak na lang ako doon sa isang lugar. Wala kang pambayad. Medyo nakakatawa, no? Pero ang point dito, kapatid, tulungan niyo po kami, ha? Alam ko naman kayo ay bukas ang puso sa mga ganito, no?
Punta kayo sa FB page sa Catholic Merchandise. Doon tatambad sa inyong mga mata yung mga produkto na available po na pwede nyo ma-purchase. Ha? Salamat. Ayan, sige. Bukas, mamayang gabi pala, alas 8, magkita-kita po tayo para sa ating experiencing breakthrough. Ha? Kagabi nakita natin na experiencing breakthrough, yung tatay niya masyado malupit, napatawad niya. Yun yung breakthrough dun Kaya niyang patawarin. Bakit? Kasi may relasyon siya sa Panginoon Yun ang breakthrough. Nasa kabila nung kalupitan ng parents natin, in particular kung tatay mo yan o nanay mo yan o stepdad mo yan, etc. Yung breakthrough yung you are able to forgive. Iba yun Releasing yun Mamayang gabi ha. Antabayanan niyo yung ating pag-uusapan alas 8 ng gabi. Suportahan niyo si Brad Calix po sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Please subscribe, paki-share na po ito sa mga tropa nyo. Opo. May sinabi si Bobby rito, hayaan na lang po ang mga nagpapakalat ng fake news na kayo ay may bayad, sila naman ang may sayad. Okay. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami dahil natuloy po ang broadcast na ito sa inyong biyaya. Napakahirap po minsan mabuhay bilang Kristiyano sa totoo lang. Pero kakayanin namin sa biyaya ng Diyos. Lord, yung pinag-usapan namin tungkol sa Kingdom of God, meron kaming responsibility to share the gospel sa ibang tao. Pero kasama nito yung buhay namin lagi. Hindi pwedeng paghiwalayin ang ebanghelyo at ang aming buhay. Magkasama ito. Alam namin na ang gawain po ninyo, ang salita nyo ay kayo ang nagpapatubo sa isip at puso ng individual. Ang trabaho lang namin bilang mga missionaries ay dalhin ang seed, ang salita ninyo, sa mga kamag-anak namin, kaibigan, sa circle of friends namin, upang sila rin naman ay magkaroon ng opportunity na ma-experience yung paggalaw ng Diyos sa kanilang buhay. Lord, I just pray sa aming Santo Papa, Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng patuloy na magandang kalusugan sa kanyang frequent na pagtatravel sa iba't ibang lugar, ang inyong protection. Even sa mga cardinals po sa Vatican, patuloy sila ingatan. Idadasal po kami ng inyong patuloy na pagkilos sa mga archbishop, bishops, sa mga kaparian namin, especially sa Pilipinas. Dalangin namin na maasikaso lahat ng parokya. At yung mga parokya na walang mga pare, nagdadasal po kami na masusuplayan po ninyo ito sa pamagitan ng mga seminarista. Praying kami sa lahat ng mga catechist. Nagdadasal po kami na pagpapalain nyo rin ang aming lakad bukas sa Little Way Seminary sa Kabangkalan para ang mga CFD po ay mag-share ng mga katuruan doon, ma-encourage sa mga seminarista at sana po mahamon sila doon sa aking patotoo at ma-challenge ang Catholic community na patuloy na maging tumayo bilang missionary ng Panginoon Diyos na ipaglalaban ng pananampalataya. Would like to pray, Father, sa lahat ng mga may nagdadialysis today, na may mga cancer, yung mga kasalukuyang inooperahan sa ospital. Ingatan niyo po yung mga surgeon na hindi sila magkakamali sa procedure na ginagawa nila. Nagdarasal kami para kay Ronaldin sa aking may bahay, kay Wenny Angel at sa iba pa ng mga kapatid. Si JB Akma, hindi ko alam kung nakarecover na po siya mula sa kanyang sitwasyon. Si kapatid na si Bongga sa kanyang pabalik-balik na karamdaman. Praying po kami na ang inyong kahabagan ay sumakanila. At si iba pang mga kapatid na may mga pinagdadaanan emotionally, physically, financially, relationship. At nagdadasal po kami na ang buong laiko sa Pilipinas ay magkaroon ng
synchronized na movement para ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Pabigyan namin ng emphasis ito pong evangelization sa taon na ito. Looking forward po kami sa paglago ng broadcast na ito sa mga susunod na taon at nagdadasal kami na maraming Katoliko maging seryoso sa kanilang relasyon kay Jesus. Panindigan ang pagiging missionary bilang Katoliko, magkaroon ng matino at maayos na pamumuhay at may takot sa Diyos, paglayo sa kasalanan, pamumuhay ng may kabanalan. Yun po yung kailangan, yun po yung tawag ng panahon sa mga oras na ito. We'd like to thank you. We ask you, Mama Mary, for your intercession for us and with us. Salamat po sa inyong patuloy na dasal at nakaka-encourage po yan na malaman ang mga saints sa langit ay nagdadasal po para sa amin dito sa lupa. Ang aming gusto ay masundan namin yung kalooban niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. We would like to thank you and bless your name today. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid for joining. Ami Dikino Sano, salamat po for watching. God bless po. Pag-share po yung ating video mga kapatid kung sa tingin nyo ito ay makatulong sa Catholic community nationwide. I'd like to encourage you to share this video. Ipag-pray nyo po si Brad Calix sa mga preparations natin. Yun po yung pinakamahirap gawin sa lahat eh. Yung paghandaan, yung laman ng sasabihin. So, salamat po mga kapatid. If you would like to help the ministry ng Kabrad, nandyan po yung ating kung saan nyo ilalagay doon sa mga nagre-request kung paano kayo makakatulong. If you would like to talk to me personally, you may do so. Pwede nyo akong tawagan sa ilang mga concern for counseling, prayers, 0950-266-9596. Again, 0950-266-9596 para po sa inyong mga ilang concern. And lastly, bago tayo tuluyang magpaalam, makinig po kayo kung kayo taga Bacolod, taga Negros. Meron po ang CFD ay nakabalik na po sa ere, sa radyo. Pagka Sabado po ay merong Historia Sagrada alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pagka Linggo naman, ang Liwan nga Dalan, Sunday po yan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Makinig po kayo dyan sa DYAF. May programa po ang Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At sa pagkalinggo naman, ang Liwan nga Dalan, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Si Bro Christian Gailan, Paul Christian Gailan po ang presidente, ang isa sa mga siya po basically yung nagsasalita dyan. At siyempre kasama si Bro Angke, ang Vice President, si Bro George, at yung mga kasamahan po namin sa CFD ang mga umaalalay din. And Lord willing, magkakaroon po tayo ng separate na programa dyan po sa istasyon na yan ng DYAF para po doon sa mga converted pastors naman natin at sa iba pang klaseng programa po mga kapatid. So sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.